Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Mahisenyales na. Nararamdaman niyo na ba? May mga panahon sa buhay ng mundo na tahimik ang simula. Walang malakas na ingay. Walang malinaw na babala. Walang eksaktong oras kung kailan ito nagsimula. Parang bigla na lang may nagbago. Pero hindi mo matukoy kung kailan. At ang nakakalito dito, ang lahat ay mukhang normal pa rin sa panlabas. May trabaho. May ingay ng lungsod. May mga tao na abala sa kani-kanilang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na unti-unting nag-iba. Hindi mo agad mapapansin. Hindi sabay-sabay. Kundi dahan-dahan hanggang sa hindi mo na maikaila. At sa puntong iyon, magsisimula ang tanong. Kapag nagsimula ito, ano ang magbabago sa mundo? Ang mga pagbabago sa mundo ay hindi laging nagsisimula sa malaking pangyayari. Hindi laging may sigaw. Hindi laging may pagbagsak. Hindi laging may dramatikong simula. Minsan, nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay na hindi agad napapansin. Isang pagbabago sa ugali ng tao. Isang pagbabago sa paraan ng pag-iisip. Isang pagbabago sa pakiramdam ng karamihan. Parang may gumagalaw sa ilalim ng tahimik na ibabaw ng buhay. Hindi mo ito nakikita agad. Pero nararamdaman mo. Sa simula, iisipin mo lang na normal ito. Baka stress lang. Baka pagod lang. Baka epekto lang ng modernong buhay. At totoo, maaaring bahagi iyon ng paliwanag. Pero may mga pagkakataon na kahit na may paliwanag na ibinigay, may bahagi pa rin sa loob mo na hindi kampante. Parang may kulang. Parang may hindi sinasabi. Parang may paparating pa. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, may mga senyales na paulit-ulit na napapansin. Hindi ito palaging dramatic. Hindi ito palaging nakakatakot sa unang tingin. Minsan, ito ay nasa pag-ugali ng mga tao. Mas mabilis magalit. Mas madaling ma-offend. Mas mahirap magpatawad. Minsan, ito ay nasa relasyon. Mas maraming hindi pagkakaintindihan. Mas maraming distansya kahit magkasama. Mas maraming katahimikan na hindi komportable. At minsan, ito ay nasa loob ng tao mismo. Isang hindi maipaliwanag na bigat. Isang pagod na walang malinaw na dahilan. Isang pakiramdam na parang may kulang kahit buo naman ang lahat sa panlabas. At dito unti-unting pumapasok ang tanong. Ano ba talaga ang nangyayari? May mga nagsasabi na ito ay normal lamang. Bahagi ng pagbabago ng panahon. Bahagi ng teknolohiya. Bahagi ng bilis ng mundo. At oo, may katotohanan doon. Ngunit may mga bagay na hindi nasasagot ng simpleng paliwanag. Dahil kahit gaano pa karaming impormasyon ang meron ka, may mga tanong pa rin na bumabalik sa katahimikan. Bakit parang mas magulo ang loob kaysa sa paligid? Bakit parang mas maraming tanong kaysa sagot? Bakit parang kahit anong gawin mo, may hindi pa rin tama? At dito nagsisimula ang mas malalim na pagtingin. Hindi na sa labas, kundi sa loob. Dahil ang mga tunay na pagbabago ay hindi lang nangyayari sa mundo. Nangyayari rin ito sa tao. May mga sandali sa buhay na parang may gumigising sa loob mo. Hindi ito sigaw. Hindi ito puwersa. Kundi isang tahimik na pakiramdam. Isang pagnanais na magtanong. Isang pagnanais na magbago. Isang pagnanais na tumigil sandali at mag-isip. At sa mga sandaling iyon, marami ang binabaliwala ito. Dahil mas madali ang magpatuloy. Mas madali ang magpanggap na okay ang lahat. Mas madali ang mag-focus sa trabaho. Mas madali ang mag-scroll at magpalipas ng oras. Kaysa harapin ang mga tanong na hindi agad nasasagot. Pero ang hindi natin napapansin. Ang mga tanong na iyon ang simula ng pagbabago. Hindi ang mga sagot. Kundi ang mga tanong. Dahil ang tanong ay humihila sa iyo palabas ng pagiging kampante. Humihila sa iyo papasok sa pag-unawa. Humihila sa iyo papalapit sa katotohanan. At kung babalikan mo ang kasaysayan ng tao, lahat ng malalaking pagbabago ay nagsimula muna sa kamalayan. Isang pagmulat. Isang pagdududa. Isang pagtanong. Hindi agad nakikita sa labas. Pero ramdam sa loob. Kaya kapag sinasabing may mga senyales na papalapit na,
Hindi agad ito nangangahulugan ng takot. Minsan, ito ay paanyaya. Paanyaya na magising. Paanyaya na tumingin muli. Paanyaya na pakinggan ang hindi mo pinapansin noon. Dahil ang mundo ay hindi lang umiikot sa mga pangyayari. Umiikot din ito sa kamalayan ng tao. Kung paano mag-isip ang tao. Kung paano maramdaman ang tao. Kung paano tumugon ang tao sa mga nangyayari. At doon nagiging mahalaga ang tanong. Ano ang nagbabago sa iyo habang nagbabago ang mundo? Kung ang mundo ay nagiging mabilis, ikaw ba ay mas nagiging aware? Kung ang mundo ay nagiging maingay, ikaw ba ay natututo pang makinig? Kung ang mundo ay nagiging magulo, ikaw ba ay natututo pang huminto? Hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan. May mga pagbabagong dumarating para gisingin ka. Hindi para sirain ka. Kundi para ipaalala sa iyo kung ano ang mahalaga. Minsan, ang mga senyales na sinasabi ng iba ay hindi nasa labas. Kundi nasa loob. Pagod na hindi mo maipaliwanag. Katahimikang biglang dumadating sa gitna ng kaguluhan. Mga tanong na hindi ka tinatantanan. At sa halip na takbuhan ito, baka kailangan mo itong pakinggan. Hindi para matakot. Kundi para maintindihan. Dahil ang pag-unawa ay hindi nanggagaling sa pag-iwas. Nanggagaling ito sa pakikinig. Sa pagninilay. Sa pagiging tapat sa sarili. Kung may pagbabago man na paparating, hindi ito dapat makita lamang sa labas. Dapat itong maramdaman sa loob. At kung may bagay mang dapat mong tanungin, hindi ito ano ang mangyayari sa mundo, kundi ano ang nangyayari sa akin habang ang mundo ay nagbabago. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nasa paligid. Nasa loob ito ng tao. At kung maramdaman mo na may kakaibang nangyayari, huwag mo agad itong isantabi. Huwag mo agad itong husgahan. Pakinggan mo muna. Dahil maaaring ang mga senyales na hinahanap ng marami sa labas. Matagal nang nagsasalita sa loob mo. At marahil, ang tunay na simula ng pagbabago ng mundo ay hindi sa labas, kundi sa loob ng bawat taong handang makinig. Kung ramdam mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente. Marahil, isa lang itong paanyaya. Paanyaya na tumigil. Paanyaya na makinig. Paanyaya na magising. Dahil sa dulo, hindi ang mundo ang unang magbabago, kundi ikaw. At kapag ikaw ay nagising, ang paraan mo ng pagtingin sa mundo ay hindi na magiging pareho muli. Kung ramdam mo ang mensaheng ito, mag-comment ka. Gising na ako. I-share ito sa isang taong sa tingin mo ay kailangan ng mensaheng ito. Mag-subscribe para sa mga video na magpapaisip, magpapahinto, at magpapagising araw-araw.